Maraming hindi nakaintindi sa aking mga ginawa. Ngunit sana, sa pagbabalik tanaw kong ito, maunawaan nila na hindi ako naglakbay para tumakas o hindi para hanapin ang paraan para makabalik at tulungan ang ating bayan. Jose Potasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Isang pangalang magbibigay ng dangal sa ating pamilya. Nagpapala ka na sa akin o may kapalanan sa panahong puno ng paghihirap at pang-api, nang may bigyan ka ng lakas na makita ang katotohanan. Gusto lang naman ng mga paring Pilipino na mabigyan sila ng pantay na karapatan, kagaya ng mga Kastila. Bagkus, pinaratangan sila at pinapatay. Sina Padre Burgos, Padre Gomez, at Padre Zamora ay nadawit lamang sa pag-aalsa sa Cavite. Malamang ay minaman-mana na rin ako ng mga Kastila dahil may minsan na nakitira ako sa kanila. Ay, dami ko pa naman natutunan sa kanila. Ang hinihiling lamang nila Padre Burgos ay pagkakapantay-pantay ng mga padre. Ganon din ang mga Kastila. Pasiano, tama na. Simula ngayon, ayoko na marinig ang mga pangalan na yan sa pamamahay na ito. Pero tatang, hindi makatarungan ang kanilang ginawa. Nana, ano po yung hindi makatarungan? Usapang matanda ito, anak. Sige na, kumain ka na. Usapang matanda? Eh wala pa namang uban si Kuya Pasiano eh. Nana, may naisip lang ako. Bakit hindi kami pwede sumali sa usapang matanda? Bakit kapag ang mga batang nag-uusap ay maaari kayong sumali? Pero kapag kayo naman, hindi kami pwede. Hindi ata makatarungan yan. Ano bang alam mo sa makatarungan, anak? Sige na, kumain ka na at baka sinayas ng katarungan ko ang matikman mo. Akala ko ba'y gusto mong mag-aral? Opo, tata. Pero bakit kailangan ko pa pumasok sa eskwela? Pwede naman akong turuan na lang ni Nanang dito sa bahay. Marami na nga ako natutunan. Pepe, hindi lahat ng bagay ay matututunan mo dito sa bahay. Yaan mo. Dadalawin naman kita palagi roon. Saka dapat, alam mong mamuhay na hindi ko umasa sa pamilya mo. Di ba, Pasiano? Tama si tatang. Sige na, bilisan mo na niya, Pasiano, at hatid mo na yung kapatid mo. Pepe, may alam ka ba sa salitang Kastila? Ampo, senyor. Sa wikang Latin naman. Ampo, senyor. Kaunti lang po. Ikaw ang ompo. Napakaliit mo, kaya siguro walang laman yung utak mo. Amin na nga yung mga kamay mo. Nang malaman mo kung ano mga dapat mong nalalaman. Ngayon, makakalimutan mo na ang salitang ompo ko. Minsan daw, may isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Maski anong paalala ng kanyang ina na huwag siyang lalapit, lapit pa rin siya ng lapit. Gustong-gusto niya ang liwanag, kaya sinuway niya ang bili ng kanyang ina. Lumipad siya ng lumipad, palibot sa apoy, palibot-libot. Palapit ng palapit, hanggang sa magliyab ang kanyang mga pakpak at tuluyan na siyang mamatay. Pepe, naiintindihan mo ba ang kwento ng gamo-gamo? Dapat ay lumayo siya sa apoy nang hindi mabuwis ang buhay niya. Nanang, 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 nanang. Hindi! Hindi! Nanang! 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 Simula ngayon, hindi mo na maaaring gamitin ang pangalang merkado. Mapanganib para sa iyo. Madadami ka lamang sa paghiganti na ginagawa ng mga demonyong Kastila na laban sa ating pamilya. Bakit, kuya? Pinag-iinitan nila ang ating pamilya dahil naging malapit ako kay Padre Pedro. Pati na rin ang pagpanggilang tapang, kahihingi mo ng pagtaas na buwis ay binigyan nila ng masamang kahulugan. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka na mabuti
Huwag mong ipahiya ang ating pamilya. Oo, kuya. Ano naman ang pangalang gagamitin ko mula ngayon? Rizal. Pagkakapatiran. Ito ang prinsipyong mag-uugnay sa ating lahat. Baka naman magsanhi ng malaking gulo yan. Baka isipin ng mga estudyanteng Kastila na kinakalaban natin sila. Oo nga, baka mapahamak pa tayo. Sandali. Tahimik ang ating pamamaraan. Hindi tayo mangangahas ng away. Tayo ay mag-uumpisa sa ating sarili sa pamamagitan ng pagdadamayan. Ayan na sila! Ayan na sila! Mga Chonggo! Oh, Pepe, gising na. Oh, kamusta pakiramdam mo? Oh, huwag ka muna gumalaw. Hayaan mo't dyan ka muna. Kukuha muna ako ng gamot na maiinom mo. Sayang, Jose. Di mo nakita kung paano namin binugbog yung mga mukhang unggoy na yun. Kaya nga, grabe, binangasan namin. Oh, tama na yan. Hayaan niyo muna magpahinga si Jose. Bukas na lamang kayo bumalik. Salamat yan, Tommy. Oh, Leonor anak, nariyan ka na pala. Ikaw na muna ang bahala sa pinsan mo. Papa, tatay. Kamusta ka na? Maayos na ba ang iyong kalusugan? Eto. Habang papalapit ka, mas lalo bumubuti ang aking pakiramdam. Pinsan, lumapit ko pa nga. Linggo lang naman ang nakaraan, pero pakiramdam ko, taon ang lumipas. Oo nga. Sa ilang linggo mong pagkawala, parang nagkaroon ka na ng bulaklak sa iyong dila. Baka naman, sino na ang babaeng pinaparinggan mo ng iyong matatamis na salita habang wala ako. Ikaw lamang, wala nang iba. O baka naman ikaw ang may nakikilalang iba. Para nga akong preso sa dormitorio. Sino namang makikilala ko roon? Minsan, pahalik mo. Baka mahuli tayo ni tatay. Sige na. Wala naman na makikita nila. Dalawang pinsan na nagmamahalan. Wala namang masama doon. Pepe, ito na ang lihim natin kasunduan. Pupunta ka ng Europa upang mag-aral ng medisina at gawin ang nararapat para sa ating bayan. pero kuya, bakit ako ang papapuntahin ninyo? Bakit hindi kayo tulog sa May doon? iwan ako rito upang alagaan sila tatang at ang ating mga bukirin. Hindi mo na ako mag-aasawa. Pero kuya, hindi pa ako handa. Ikaw ang bukod tanging makikinabang sa Europa. Doon ay matututo ka ng marami at malaya mong maipamumuha ang bahon ng pamahalang Kastila. Bagay na hindi natin magawa ng ligtas nito. Maraming Pilipino doon at malaya mong maisusulat ang kailangang pagbabago at katarungan para sa ating bayan. Pero kuya, Hindi lamang ako ang nagpasya nito. Pinag-usapan namin ito ng ilan sa ating mga kapanalig. Padadalang ka namin ng pera doon buwan-buwan. At hindi ka namin hayaang maghirap. pero kuya, paano sila tatang? Sila nanang, hindi papayag ang mga yun. Si Leonor, Pepe, paano si bakit ba ang Leonor? dami mong tanong? Ang sarili mo lang ba ang iisipin mo? Hindi natin sa kanila ito sasabihin. Malalaman lamang nila kapag nasa Europa ka na, naligtas ka na, at tungkol kay Leonor. Maaari mo siyang usapin dito para malaman niya na ito ay para sa ating mga kababayan. Pepe, ito na ang magiging pasaporte at tiket mo papuntang Europa. Salamat po, Tinyo Tonyo. Jose Mercado, akala ko po ba hindi ko nagagamitin yung pangalan mo? Sa ngayon lang yan. Baka mapansin ka ng mga opisyalis na Kastila. Baka tigilan ka nila kapag nalaman nilang ikaw si Rizal. Pero kapag nakarating ka na roon sa Europa, maaari mo na muling gamitin ang pangalang Rizal. Pepe, wag na wag mo kaming bibiguin ha. Marami kaming umaasa sa mga magagawa mo roon. Sobra na sa pang-api at pang-aabuso ang ating bayan. Kailangan na ng boses na maririnig ng mundo. Isikapin ko po, Tiyo.
Tio, kamusta na po ba si Leonor? Si Leonor, pinapunta ko muna siya roon sa bahay ng kanyang pinsan nang hindi siya maabala. Tandaan mo, Pepe, na walang nalalaman si Leonor sa magagawa mo roon. Siya, mag-iingat ka ron. Bakit dito? Kung nais niyong tawagin ng mga pari, ay masasabi ninyo. At kung gusto niyong tawagin bobo ang gobyerno, ay papalapakan pa kayo dahil sa inyong katapangan. Sigurado magagalit na naman ang mga Kastila na nasa Pilipinas kapag nakita at nabasa nila ito. Senyor Gobernador Silio, mabutit napasal kayo. Bakit hindi mo na kayo sa labat? Iting! Gilabas ko sa labat. Narito sila. Sandali! Ang libro! Ano mga ito? Tinente. Ito ang mga binabasa nila. Mga ire! Mga kawan! Takpi ng mga ito! Teka lang, ano bang kasalanan namin? Ito ang illegal! Pero pa nag-iilegal na mag-usap ang tatlong magkakaibigan? At ano masama sa librong yan? Subukan mong basahin. Malalaman at makikita mo ang iyong sarili sa librong yan. At pagkatapos mong basahin, ipahiram mo sa mga kagaya mo upang malaman ninyo ang katotohanan na ginagawa ng gobyerno sa aming bayan. Makumpis ka man at masunog ninyo ang lahat ng yan. Ngunit ang katotohanan na sinasabi ng aklat na yan ang nagpamulat sa mga puso at isip ng lahat ng mga kabasa niyan. At iyon ang hindi ninyo mananakot sa amin kailanman. Masyado kayong maraming sinasabi! Mga kawan, ano bang hinihintay nyo? Takpi na ang mga yan! Ano ba? Sumapa ka na. Nasa akin ang libro. Hindi, ayoko. Teka. Para naman tayo nagsasapungan dito yan eh. Kaya sinasabi ko lang naman, panahon na para matulog tayo ng pangulo sa ating samahan. Oo nga naman. Matagal na tayo nangangampanya para sa Pilipinas. Taon-taon na marami ang ating organisasyon. At kung hindi pa tayo formal na bubukol, wala tayong mararating. Wala tayong mararating kung walang Pangulo. Ngunit kailangan muna natin malaman kung ano ang kapangyarihan nito. Kapangyarihan? Kapangyarihan magkasing ang mga babae? Teka. Magsisimula na naman kayo, magtatawa na naman kayo. Naisip ko lang ang kahalagahan ng periodikong La Solidaridad para sa ating kampanya. Kung pahihintulutan tayo ng ating kagana-gana ng pagtugod, ang Pangulong mahalal ay siyang dapat na may huling pa siya para sa mga sulatin na ilalabas. Sa ganong paraan ay makasigurado tayo sa pagkakaisa ng kilos. Nalulungkot ko, pero ba't napaka-estupido ko naman kung sasang-ayon ko sa ideyang yan? Hindi ba dapat ibado pa rin ang mga sulat na ito? Privado? Kung yan ang paniniwala mo, bukas pa rin ang aming mga palad sa kung ano man ang makakatulong sa aming mga kababayan. Hindi ba? Marcelo, para sa pagkapangulo. Marcia! Para sa pagkapangulo! Bakit? Humingi ako ng pangmanhin. Subalit, ang pagkakaalam ko ay hindi pribado. Kung hindi pang publiko ang adhikain ng La Solidaridad.
Doon ko napagtanto na ang totoong laban at misyon ko ay nasa aking bayan. Pepe, sa wakas at nakauwi ka na. Hinihintay ka na ng lahat. Pepe, dala mo na ba ang mga gamot na binanggit mo sa liham? Nay, narito na po ako. Pepe, akala ko hindi ka nababalik. Naririnig ko na lamang mga kwento patungkol sa iyo sa Europa. Mga sulat mula sa iyong mga kaibigan at mga kwento sa bayan. Nanang, hindi po ako makakapagtagal na hindi kayo makita eh. Lahat ng pag-aaral ko po ron ay para sa inyo at sa ating bayan. Siyempre naman, Pepe, pero para sa amin lamang ba? Naririnig ko kasi maraming magagandang babae ang nagkakagusto sa iyo sa Europa. Baka naman, hindi ka na namin makibalik dito ha, dahil sa maraming babae ang nagkakagusto sa iyo roon. Ate Neneng naman eh. Baka mas lalong mapagod si Kuya. Pero, totoo nga naman, may mga larawan ka bang dala mula sa mga kaibigan mong babae roon? Wala namang ganun mga ate. Lahat ng oras ko dun ay tinuon ko lamang sa pag-aaral ko ng medisina. Baka kayo lang ang nag-iisip ng ganyang bagay-bagay. Huwag yun na kasi rin ang iyong kapatid, mga anak. Alam naman natin na tinuon niya ang pansin sa kanyang pag-aaral. Opo, Nanang. Wala naman po ako ibang ninanais kung hindi mapagaling kayo. Nagsikap po ako mag-aral sa Europa para makatulong sa mga taong may sakit sa mata. Lalo na po sa inyo. Mga kasama, bumalik ako sa Pilipinas dahil nandito ang tunay na larangan ng ating laban at hindi sa ibang bansa. Ang mga adhikain natin para sa tunay na pagbabago at kalayaan ay kailangan na mismong maisulong sa ating bayan. Kaya, inilalapit ko sa inyo ang pagbubuo ng La Liga Filipina. Ito ay isang samahan na sa palagay ko ay magiging mabisang paraan para tayo tulungan. Hindi lamang sa pagpapalawak ng kaalaman, kung hindi na rin para sa pagkamit ng tunay na kalayaan at pagbabago para sa ating bansa. Mabuhay ang Liga! Mabuhay! 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 Senyor Rizal, ikaw ay inaakusahan ng paghihimagsik. Ikaw ay aming inaaresto ngayon din. Arestuhin ninyo ako kung kailangan. Ngunit tandaan nyo ito. Hindi ako naghangad ng digmaan kung hindi ng katarungan. Hindi ako nagdala ng kasamaan kung hindi ng karunungan. Ang tanging gusto ko lamang ay makita ang mga Pilipino na makilala ang kanilang sariling halaga. Tayo ay hindi mga alipin. Tayo ay may dangal. Guro, paano tayo makakatulong kung tayo nasa malayong lugar? Tulad ng dapitan. Hindi mahalaga kung saan ka naroroon. Ang mahalaga ay meron kang pag-ibig sa bayan at handang gamitin ang iyong isip at kamay para gumawa ng kabutihan. Halimbawa, matuto kayo magbasa at sumulat para maiparating ninyo ang inyong mga damdamin at ideya. Excuse me? You're the Flora Scientist? I've heard so much about you from your friends in Bangkok. Yes, I am Dr. Svensson. And you must be Gasuti Brown. They told me you were coming to DC. Welcome to the Pitan. Sa tahimik at malayang baybayin ng lapitan, natagpuan ko ang isang bagay na hindi inaasahan. Sa gitna ng aking pag-iisa at pagsisikap, dumating si Josephine Bracken, ang naging liwanag at aliw sa aking puso. Dr. Jose Rizal, hindi medical na tulong ang nais ko. Narito ako dahil pinadala ako ng Supremo. Supremo? Si Andres Bonifacio. Gusto niya nang sumama kayo sa malakihang himagsikan na gaganapin sa iba't ibang panig ng bansa. Kayo at ang inyong mga isinulat ang nagbibigay lakas sa himagsikan. Hindi pa tayo handa.
Ano ang laban ng mga sandata niyong gulok laban sa mga armas na baril ng Kastila? Kulang tayo sa paghahanda, sa pondo, at sa mga tamang kagamitan. Sabihin niyo kay Supremo Bonifacio na ang pag-ibig sa bayan ay maaaring ipakita sa maraming paraan. Huwag niyo sayangin ang dugo ng ating mga kababayan. Matapos kong tanggihan ang kahilingan ni Dr. Valenzuela at ang nais kong makatulong sa Cuba, ako ay pinaratangan at ipinakulong. Kahit na ang hangad ko lang ay pagbabago at kapayapaan. Kung ang pagmamahal sa bayan ay may kapalit, tatanggapin ko ito dahil ito ang katotohanan. Dumating na ang hapon. Ginawa namin ang lahat. Ipinakita namin ang iyong mga akda, ang iyong mga layunin. Ngunit, sila'y matitigas. Ang hatol ay kamatayan sa pamamagitan ng pagpaninda. Naiintindihan ko po, Don Luis. Alam kong hindi ninyo ako pinabayaan. Maraming salamat sa katapatan at tapang na ipaglaban ako. Kahit alam natin na mabigat ang kalaban. Kami na ang may pinakamalinis na kalooban na nakilala ko, Jose. Patawarin mo kami sapagkat hindi namin nagawang iligtas ang iyong buhay. Huwag kayong mag-alala. Ang buhay ko ay para sa bayan na rin. Ang tanging hiling ko na lamang ay huwag niyong papabayaan ang aking pamilya. Pagkatapos ng lahat ng ito, tulungan ninyo silang makabangon. Ayan ay aking ipapangako sa iyo, Jose. Ako'y mamamaalam na. Handa ka na ba sa lahat ng mangyayari, Doktor? Handa na po ako, Don Luis. Maraming salamat po. Nanang, narito na po ang huling oras ng ating pagkikita. Nanang, may munting kahilingan po ako. Anong hiling mo, anak? Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Huwag kamatayo po, kuhanin niyo kagad ang aking bangkay, Nanang. At baka ko sana kung nila ako'y patapon. Pagkatapos, lagyan ito ng isang bato at cross. Isulat niyo na rin po ang aking pangalan at araw ng aking kapanganakan. Pati na rin ang araw ng aking pagkamatay. Yan lamang po, Nanang. Wala na pong iba. Para sa iyo ito. Ito ang aking huling sulatin. Ito ang magsisilbing huling pamana ko para sa ating bayan. Ingatan mo ito. At siguraduhin mo itong makakarating kay Pasiano at mababasa nila ng may buong pagkaunawa. Pangako, Pepe. Hindi ito mawawala sa akin. Sana po ito gaya ng pag-iingat ko sa aking buhay. Nanang! 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 Handa ka na ba? Handa na ako. Panginoong Maria, puno ka ng grasya. Ang Diyos ay sumasiyo. Bigay mo sa Kanya ang lakas. O Diyos, ang sa Kanyang huling sandali. Matapang si Kuya Pepe, Inay. Ganon din dapat tayo sa kanya.
At dumating na rin ang oras na aking inaasahan. Tanggap ko na ito na ang huling araw ng aking buhay. Kung ang aking dugo ang kailangan upang magsilbing ilaw sa bayan, bukal sa loob kong iaalay ito. Handa na akong harapin ang kamatayan dahil alam kong hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng inyong kalayaan. Humihingi po ako ng isang kahilingan. Pahintulutan ninyo ako harapin ng baril, hindi nakatalikod. Basta akong mamamayan na nagmamahal sa sarili niyang bayan, hindi isang kriminal na tumalikod sa parusa. Sir, handa ka na ba? Handa na po ako, Padre. Padre. Handa! Tutok! Consumato mes! Fuego! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Noong panahon ni Jose Rizal, nagbigay liwanag ang kanyang mga akda katulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na nagpamulat sa Pilipino na lumaban sa pang-aapi at ipaglaban ang katarungan at karapatan. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang kanyang mga aral sa harap ng kahirapan, katiwalian at mga issue sa kapaligiran. Ang kanyang diwa at mga aral, mga kwento ay nagsisilbing gabay at inspirasyon sa kasalukuyan. Ang kanyang mga gawa ay hindi lang kasaysayan, kundi mahalagang aral na mananatili sa bawat puso ng bawat Pilipino. Palagi nating tandaan na ang diwa ni Jose Rizal ay mananatili sa puso at isip ng bawat Pilipinong patuloy na nagmamahal sa ating bayan. Ang mga aral ni Jose Rizal ay siyang nagbubukas ng kaalaman sa mga bagong henerasyon ng bansang Pilipinas.